Oh, Wala pa po. alam mo kung anong sitwasyon ngayon, Claire. Oh, ito ang sitwasyon under sa panunungkulan ng amo mo. Oh, ito Bulacan Ghost Projects i-inspection lang sa papel. Umamin, district engineer. Sinasabi ninyo na-promote nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero mas na-promote nung panahon ni Pangulong Marcos. Anong promotion niya? Na pwede na siya magkasino. Panahon lang ni panahon lang po netong si Bongbong Marcos. Natutong magkasino yung mga taga DPWH. O, panoorin mo. Umamin ng dating district engineer ng Bulacan na hindi niya ininspeksyon ang ghost project na idineklarang completed o tapos nang gawin. Ang masaklap, hindi siya nag-inspeksyon pero nakapag-casino. Nasa frontline ng balitang niya. Saan ka makakita ganyan? Panahon lang ni Bongbong yan. Oo, nasa sobrang hilig nyo sa sugal. Pinatanggal yung pogo, nagkaroon ng online gambling. Aside from online gambling, eto pa. Mga taga-gobyerno nagsusugal sa panahon ni Marcos Jr. Paano may papaliwanag yan? Si Duterte ba nagutos dyan? Kaya nagsusugal yan ngayon kasi nakita niya wala kayong kwenta lahat dyan eh. Nakita nitong district engineer na to, puros kayo tulog. Wala kayong ginagawa. Linggo-linggo may nananalo sa loto. Yan ang legacy ng amo mo. Si Marian Enriquez. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para maisali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismo ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi. Dalawa yan sila. Dalawa yan. Tinatanong nga siya eh. So hindi lang ikaw. Opo, meron pa sa opisina namin. Panahon ni Bongbong yan. Yang mga kupal, mga sugarol na. Duterte pa rin? Duterte pa rin? Kasalanan pa rin ng Duterte yan? Magaling kang sumilip nung panahon ni Duterte. Ba't ngayon hindi nyo nakikita yung mga kagaguhan ngayon? Mas mabuti pa, wala naman nagagawa yung pagsilip mo sa mga Duterte. Nandun na si Pangulo, nakakulong na eh. Mabuti pa, silipin mo yung nangyayari ngayon sa administrasyon nyo. Kasi ngayon yun nagre-reklamo tao ngayon, hindi naman noon eh. Para kayong sila abante. Dito binabaha, mag-iimbestiga sa Davao. Parang mga walang mga kukote eh. At nagtulak ng mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito? So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Inamin din ni Alcantara. Diba? Sarap sa Congress. Sarap sa Congress Wala. Aminin mo lahat. Aminin mo. Total naman, tumaba na yung pisngi mo, kakanakaw eh. Di ba din ang ikaw, nagtamasa ka naman ng ginawa eh. Huwag ka naman damay. Na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos, idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalid. Ayan pa isa Si Chua Si Chua, si Claire Castro, at yung iba pa dyan sa Kongreso, ang gusto lang talaga ng mga yan, sisihin yung mga Duterte. Sino sisisi sa Duterte? Yung mga kakulto ninyo na mga walang utak katulad nyo. Mas marami po yung naniniwala sa mga Duterte eh. Nakita nyo yung dami ng taon lumabas nung birthday ni Pangulo, buong mundo. Gano'ng karami yung naniniwala sa mga Duterte. So, kahit na ano pang propaganda nyo, sabihin nyo na mga proyekto na to, parang sinasabi kasi na sisihin nyo rin ng mga Duterte kasi nung panahon nila meron din. Wala na, tapos na eh. Ngayon yung importante eh. Di ba? Kasi sigurado ako, kapag si Inday Sara
naging presidente at sinilip niya yung mga pinagagawa nyo nun. Ngayong administrasyon nyo, nakita niya yung mga butas. Yan din na sasabihin nyo na huwag ka nang manisi. Gawin mo na lang yung lahat na makakaya mo. Para maayos yung gobyerno, naninisi ka pa eh. O so ngayon, ganun ang ginagawa nyo, sisi. Ganyan naman ang politika ng mga Marcos tsaka ng mga Aquino. Mahilig naman manisi. O yung Aquino nga, mahilig pa magpakulong ng mga kalaban eh. O, di ba? Ng mga Kaya tinan mo to. Marcos, ganun din. Ang hilig din magpakulong. Oh, mas matalino lang yung mga Aquino kaysa dito sa mga Marcos na ito. epekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng Certificate of Completion para sa Yan yung sinasabi natin mga bossing na irregularities ngayon. Na ngayong panahon, yung mga tao nagrereklamo dahil sa baha. O, yung mga tao nagrereklamo dahil sa gutom. Yung mga tao nagrereklamo dahil walang trabaho. Ngayon po yun. Noong panahon ni Pangulo, ang nagrereklamo po noon, media lang. Tsaka mga makakaliwa at tsaka mga dilawan tae. Yun lang, wala nang iba. O, at dahil dyan, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo ha. O, huwag kayong papayag na merong mga ganito. Basta, palag lang tayo ng palag. Pakita lang tayo ng pakita ng pruweba. Malapit nang matapos ang mga yan. Hindi na kayang magkaroon ng plot twist ng mga yan. Pababa na ng pababa ang mga yan. Wala nang pag-asa yan. Palubog na ng palubog. At pagdating ng panahon na yon, ito si Claire Castro, walang babalik ang vlog to. Wala tong babalik ang trabaho. Sigurado ako, himod puwet na naman yan. Kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na ba?
Walang